Yung una pong tanong, kailan ba nagsimula ang espiritu ng isang sanggol? At yung pangalawa, totoo ba na kinopya lang ang Biblia ng Kristiyano sa Quran? Salamat sa iyong pakikinig, kapatid, at sa pagbibigay mo ng opportunity na masagot ko ang tanong mo, no? Una, hindi totoo na ang Biblia kinopya sa Quran. Ang Quran na isulat noong 700 AD. 700 taon pagkatapos na pumanik si Kristo sa langit. Ang Biblia na isulat, pakita mo sa screen kung kailan isinulat ang Genesis, yung unang-unang aklat sa Biblia. Ayun. Genesis was written by Moses in the wilderness of Sinai noong 1513 BC. Kung pagdudugtungin mo yan, 1513 at saka 2000 na panahon ni Kristo, 3,500 o 600 taon na nakasulat ang mga parte ng Biblia. Pwede ba namang makopya ng Biblia yung Quran anong ang Quran isulat 700 taon na makatapos si Kristo? 1,500 taon pa bago si Kristo nakasulat na ang Genesis. Paano nangopya ang Biblia sa Quran? Kaya huwag kang basta naniniwala, mag-aral ka rin kaunting history. Pinag-aralan natin ang history ng Pilipinas, yung Cry of Balintawak, the First Mass in Limasawa, yung Battle of Tippecanoe sa Amerika. Pinag-aralan natin yung Tea Party. Nung nag-aaral tayo sa high school, sa eskwela, no? Ano-anong history pinag-aaralan natin? Lalo nating dapat pag-aralan yung history of faith. Kasi yung history of faith, yun ang nagpapakilala sa atin ng eksistensya ng isang makapangyarihang Diyos. Na siyang may kagagawa ng lahat ng bagay at siya rin ang nagbibigay sa atin ng tamang impormasyon sa pamamagitan ng kaisa-isang aklat sa mundo na hindi kayang tutulan ng kahit na sinong palalo. At yan ay ang Biblia. Ganun yon, kapatid. Ngayon, yung tanong mong isa, kailan ba nagsisimula ang espiritu ng isang sanggol? Alam mo, yung sanggol, sa tiyan pa lang ng ina, may espiritu na yon. Basahin natin ang 1:15 ng Lucas. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin, at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Paano tayo nakatitiyak na mula pa sa tiyan, may espiritu na ang bata? Basahin natin ang 6:63 ng Juan. Ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang espiritu ang wika ang bumubuhay, sabi ng Panginoong Hesus. Paano nabubuhay yung sanggol sa sinapupunan ng ina? Dahil doon sa espiritong nasa kanya. Pakinggan mo sa 2:26 ng Santiago. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Ayun. Kung paano yung katawan walang espiritu patay, ganoon ang pananampalataya walang gawa patay. Kaya ang nagbibigay buhay sa katawan yung espiritu. Paano mabubuhay yung bata doon sa loob ng tiyan kung walang espiritu yon? Naintindihan mo, kapatid?